Good day and happiness life mga ka-life change. So sa video ito, let me share my experience kung paano tayo nakaipon at kung paano tayo nakapundar. Okay? So matagal na rin tayong OFW dito sa Saudi Arabia. Ang isang pinakamagandang nangyari is yung sahod kasi dito is safe kasi walang activity, nightlife. Ang gagawin mo lang is lalabas para mamili ng iyong pagkain or magkape-kape. Yun lang talaga ang labanan. At makakaiwas ka dito sa bisyo, di ba? Hindi kagaya sa ibang bansa. So dito, ipon ang sahod mo kasi libre ang sasakyan, libre ang pabahay, at minsan may mga tinatawag kapag travel allowance, food allowance, at communication allowance. So malaking tulong ito para yung sahod mo is maipon. Okay, so pag naging intact ang sahod mo, magiging maganda yung padala mo sa Pilipinas. At another thing is, pag hindi ka maluho, hindi ka bili mo ko niyan, or wise ka sa paggastos, sigurado talaga makakaipon at pundar ka. Okay? So kung may plano ka, example, mag-business or mag-negosyo sa Pilipinas, ngayon pa lang simulan mo na. Kung ano yung target mong business, example, gusto mo magkaroon ng isang rental apartment, so simulan mo nang magpundar ng lupa, then afterwards dahan-dahanin mo na yung pagpapagawa ng bahay para maging apartment. Okay? So kung hindi naman enough pa yung budget mo, gumawa ka ng paraan, dumiskarte ka. Example, mag-start ka sa maliliit muna na paraan, and then afterwards, pag malaki na yan, doon ka bubuhos ng tinatawag natin na pagpupundar. Okay? So hindi naman talaga nakukuha ang lahat ng bagay ng madali lang or magically. Yung iba talaga, it will take time, it will take a year bago mangyari ang lahat. Ang mahalaga, mahusay ang pamumuhay mo, wala kang utang, dahil yan isa sa pinakamagandang buhay ng OFW, yung wala tayong utang. Okay? So para sa lahat, intindihin mabuti ang ginagawa natin, maging wise ka sa iyong mga ginagawang pagkaplano sa buhay, kasi magiging effect yan pagdating ng panahon sa sarili mong pamumuhay. So ngayon pa lang, magsimula ka na mag-ipon. Magbukas ka ng mga accounts sa bangko para at least kahit papaano nakasave yung pera mo, hindi mo talaga magagastos, and totally pagka nagkaroon ng emergency, hindi maapektuhan ang inyong pamumuhay ng pamilya. So ngayon pa lang, gawin mo na yan, ha? O mga ka-OFW, based lang po yan sa experience ko dito. Maging masinop, maging wise, at maging tinatawag nating iponaryo, at maglagi tayong mag-iingat sa ating kalusugan. God bless from Life Change OFW.